we're still studying it. Some of the local officials are saying because of the Supreme Court decision of separating Sulu from BARM, maraming implications in terms of the changes that have to be made. Kung kaya natin, baka hindi natin kayang gawin by May of next year. Marami doon, mayroong 7 distrito na nasa BARM na dati sa Sulu, ngayon wala silang congressman, wala silang probinsya. Meron ding 8 municipality na walang distrito at walang probinsya pero nanalo sa plebisito, so kasama sila sa BARM. So gagawa ngayon tayo ng isang bagong probinsya, number 2. Papalit ngayon dahil nga sa pag-alis ng Sulu, kailangan palitan ng mga batas ng BARM. Kaya yung Transition Authority, kailangan trabahuhin ngayon para doon sa bagong sistema, doon sa bagong administrative code, sa bagong local government code, sa bagong electoral code, yun ang kailangan nilang trabahuhin. Marami tayong hindi nakita na naging unintended consequence ng desisyon ng Supreme Court. Kaya hanggat maaari, gagawin namin na isasabay natin. Pero kung hindi kaya, mas mabuti nang maging tama kaysa sa imadali natin tapos magkagululan. Okay? Timeline kayo sa study? Kasi syempre ongoing rin yung preparation. Ay, iba-iba yung mga suggestion na nag-file na kasi yung mga iba para sa BARM election. Para patuloy din yung mga paghanda sa eleksyon. Kailangan lang natin tapusin yung sa mga consequences nga ng Supreme Court decision. All right. Thank you. Okay, just take me na. Apo! Tama na po.